Hello mga ka-legit Davercards! Another updates po tayo no sa araw na ito kung saan habay napahiya ang Tape Incorporated sa paglutang ni Jimmy Santos dito po sa EAT. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, ay of course nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercards natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagsubaybay sa palagian po ninyong pagtitiwala. So ngayon pag-usapan po natin ang mga kaganapan sa kaarawan dahil talaga namang binasag at talaga nagkagulo po sa social media dahil po sa paglitaw ng isa sa pinaka-namimiss ng lahat at sasabihin natin na naging bahagi nga po ng 43 years of existence and 44 years of existence ng Branded It Bulaga. Walang iba kundi si Mr. Jimmy Saints. So ngayong araw nga ay talagang sobrang naging emosyonal ang lahat ng mga legit Davercards po natin, especially Bossing, nung nakita niya po si Mr. Jimmy Santos. Syempre ngayong araw po ay pinagdiriwang nila ang isang special na araw para po kay no other than Master Henyo Joey De Leon. Talagang kompleto po yung pamilya nila except dito po kay Mr. Kimpi De Leon. So hinahanap po natin kung bakit po walang appearance si Mr. Kimpi De Leon, baka nasa ibang bansa siya or pwede rin naman na busy siya or meron po siyang ginawa or hindi siya available ngayong araw, 'di ba? Or binati na siya ni Kimpi ng personal or sa social media, pwede rin, no? So, wag nating gawing issue yun kasi may mga naghahanap sa kanya eh. So, anyways, eto na nga, no? Nagpapasalamat tayong lahat dahil talaga mang pinasabog ng EAT ang social media platform. Grabe. Hindi po natin ine-expect na ganun katindi ang kanilang pasabog ngayong Saturday. Kala natin simple lang, magpapakita lang si Papa Ethan na hinuhulaan pa natin na kung hindi ang expected natin na madadat na natin ngayong araw ay si Mr. Alan Kay kasi siya po talaga yung mukha ni Papa Ethan. Pero just the same, mali po tayo ng hula dahil ang Papa Ethan ay walang iba kundi si Wally pa rin. At alam niyo magandang bagay yun dahil si Wally kasi is a good impersonator. But anyways, batiin natin si Master Henyo ng happy birthday at nandun po yung kanyang family, si Jaco, ang kanya pong anak na girl, tsaka po yan, so kulang lang talaga ng isa, pati ang kanyang nag-iisang apo. And of course, syempre po ngayong araw nga ay pinaluha tayo ng iba po ang atake ng EAT ngayong araw. Hindi natin alam na ganyan pala yung magaganap, dahil eto na nga pinakamainit na news kasi kung matatandaan po ninyo, 'di ba? In-interview po si Mr. Jimmy Santos noon nung siya po ay gumagawa ng pelikula with Paulo. So inaasahan po ng lahat ng mga journalist na nag-interview sa kanya na siya daw di umano ay lalabas dito po sa Generic Bulaga, which is yung pinangungunahan ng tape, At parang sampal po yun sa lahat ng mga legit Davercards and of course sa TBJ dahil si Jimmy Saints po ay tinuturing nila na isa sa pinaka-closest to their heart. Inaasahan po, ayun po kasi expected natin na sabi si Jimmy Saints daw or si Jimmy Santos daw po ay lalabas na nga dun sa na yun. Pero eto na nga, kinonfirm niya na hindi niya po tinanggap kung ano man po yung offer ng tape. Actually, nagkaroon na po sila ng pagkikita ng producer nito pong Tape Incorporated. Nakita po natin, may mga photos po yan. Kasi hindi ko lang mahanap kung nasan po yung mga tagpo na yon. Pero nakita po natin na nagpa-picture pa nga ang Tape Incorporated dito kay Jimmy Santos. So nakita sila. And then, ini-expect natin na siya po ay bibida dun sa Generic Bulaga. Pero syempre, nangingibabaw pa rin yung kanyang loyalty at pagmamahal sa TBJ. At dito pa lang, kinonfirm niya na talagang hindi totoo ang chismis na sasama po siya sa kabilang kampo. Hindi po gagawin niya ni Jimmy Santos dito po sa TBJ. Dahil alam naman po natin, sabi niya nga, hindi siya pwedeng mawala sa kaarawan ni Joey De Leon dahil mahal niya daw ito pong trio na ito. At malaki din po ang kanyang utang na loob dito po sa TBJ. So kanina nga medyo emotional ang lahat nung nakita siya. Grabe. Talagang sumasabog po yung comment section sa live.
kung dapat pala na screen record ko para nakita nyo po yung emosyon ng lahat. Talagang may mga emoji ng iyakan. Tas nangingilabot tayo kasi parang unti-unti na silang nakukumpleto, no? At syempre, pahiya na naman yung kalaban dito sa pagkakataong ito dahil hindi nga nila nakuha yung kalooban nitong si Jimmy. Kahit pa operan pa po nila yan ng kahit ano, hindi po talaga yan sasama sa kanila. So, kanina lang, nabanggit din po ni Mr. Jimmy Santos na nagpapasalamat daw siya sa Itbulaga, and then yun nga, sabi ni, hindi man siya sinaway, sinabi niya, mali EAT. Ganun yung pagkakasabi ni Master Henyo Joey De Leon kanina. And of course, another failure na naman po ito sa kalaban dahil grabe po ang concurrent viewers po nila ay umabot ng almost, syempre araw-araw naman po ganun po yung, pero kakaiba po tong araw na ito, grabe. At talaga masasabi mong this is gonna be a very blessing para po sa lahat ng mga manonood ng EAT. Dahil hindi natin in-expect na ganun katindi ang pagsalubong, no? Kahit po lahat po ng mga Daver Cats hindi nila in-expect Kasi ang tanging nakakaalam lang talaga ng surprise is si Wally Bayola kasi 'di ba siya ang tumawag dun sa driver. And then nagulat po tayong lahat nung nagpakita na nga siya. So anyways, ito lang po yung pagpapatunay na hindi pwedeng ipagpalit, no, friendship over the money. Hindi po kayang gawin ni Jimmy Saints yun. Kahit gaano pa kalaki ang in-offer sa kanya or offer sa kanya nitong tape na dati niyang boss. Alam naman natin na sila rin ang rason kung ba't nawala si Jimmy. Nung nagkaroon po ng pandemic, 'di ba? Na bawal po lumabas yung mga senior, isa po siya sa mga itinanggal. Isa po siya sa mga hindi na pinapasok at hindi na tinawagan. Yun po ang kwento nun. Ganon din kay Robby Rodriguez. So, ngayon po ay kinocongratulate natin ang EAT for victory for today's episode. And of course, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin. Unahin natin ang komento mula kay Adelaida Timbang. Sabi niya, si Isko pag kumandidato di mananalo, lalong walang susuporta. May tama na kasi ang isip ni Isko na hawa sa amo niya. So, yun ang sabi po ni Lolita Plant. Sabi niya, hindi nila kayang gayahin si Paolo SQ. Pag may-makeup kahit si Paolo, ang tinutukoy niya dito, si Paolo Ballesteros. Pag mag-makeup na kahit sino ay kaya niyang gayahin ang muka. Nag-isa lang sa TBJ, the makeup artist. True na naman. Kasi di ba po si Mr. Paolo Ballesteros ay apo ni Mr. Marcelo. Yung si Amor Solo pala, na isa sa pinakamagaling na artist dito sa Pilipinas. And of course, sabi pa ni Ma'am Adelaida, si Isko, pag kumandidato daw yan, hindi na yan manalalo, lalong walang susuporta. Yan. So, yun po yung ilan sa mga, ang alam ko po kasi parang inuumpisa na rin ni Isko na kunin ng kalooban. Tingnan nyo, diba? Every now and then, siya po yung pinapakita, tas sinasabi na parang pinapaganda at pinapabango yung imahe niya sa lahat ng mga Pinoy. Pero just the same, diba? Hindi niya naman makukuha sa ganun ng Pinoy Sabi naman po ng isas pa sa mga sabi ni Miss Yoli Bautista, ako nahihiya sa ginawa ng tape na pinanggagaya. Saan ba kumukuha ng tibay ng loob at kahihiyan? Sobrang pinapakita yung kahinaan nila. Grabe si Isko, nakikisama sa mga kababawan. Tumigil na kayo, lalo kayong nakakawalang gana. True! Nako, ewan ko. Ngayon, mamaya po makikita natin, nag-costume pa talaga sila. Doon po sa kala naman nila ay may higitan nilang EAT. Anyway, sabi naman po ni Janet Bonus, kahit sino pa itapat ang tape, ganoon din pa din ang viewers nila. Abangan natin si Papa Ethan, si Wally din kaya, or si Ma'am AK yon. So, ito na po yung sagot, si Wally pa din, ang gumanap na Papa Ethan. At meron pang pasabog dahil si Mami Josie ay paparating na din sa Pinas. My God! And of course, sabi naman ni Miss Marilyn Bulacan, 14344, excited na ako. Double celebration, happy birthday Master Henyo JDL at ang pagdating ni Papa Ethan. At last but not the least,
Kampay talaga, no need to mention. Alam na nating lahat. Kaya now pa lang nag-start na mi mag-celebrate. Kampay and Bansay. Ayun. Thank you po, Miss Marilyn Bulacan. So, talagang ang dami po nagse-celebrate ngayon at talagang ang dami po talagang pinasaya ng episode ngayong araw. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!